Record. Okay, so hi guys. So welcome to our video today. Naks. So today, ang topic natin is booth event and job fair. So bakit maganda siyang gawin, no? So i-run through lang natin siya kasi actually sa team, marami na tayong sinalihan, no, na booth event and job fair. So kasama ko pala today to record this is our teammate, no, Rachel. So si Rachel, nakapag-FinSem na siya and nakakatatlong booth event na siya, no? So, sanay na, ano na to, hasang-hasa na to pagdating sa booth event, no? So, ako din, personally, part-time pa lang ako, uma-absent talaga ako nun sa work para mag-join ng booth event. So, we'll be sharing with you yung mga personal experiences namin. So, una, no, ito palang picture na to, this is, sila Ma'am Shi Eden, sa Mindoro to. Ano naman to? Job fair, no? Nag-job fair sila sa school doon. Tapos, ito naman, si Kay, job fair to sa local government dito sa amin, sa San Mateo. Actually, tatlo kami dito nag-job fair. Yan, ito libre. So, pag sa local government, guys, libre yan. May pagkain pa. Yan. Tapos, ito naman picture na to, ang next sa picture, ano naman to, FinSem and booth event naman siya sa isang IT company. So, kasama ko si Rachel ulit, tsaka si Jerry. Yan. Sige. So, share, una muna siguro mag-share, no, si Rachel, yung experience mo sa booth event and bakit i-recommend mo for them to also look for a booth event or job fair. Guys, hello. Ayan. So, I would highly recommend na mag-start tayo ng mag-join sa mga booth events or job fairs. Una, lalo pag wala pa tayong experience, for experience, maganda siyang experience kasi natututunan natin yung mga dapat at hindi dapat gagawin, saka kung ano ba yung environment ng pag-boost. And then, next is yun nga, makakamit ka ng ibang market, maka-open ka ng ibang market. Later, i-discuss naman yun ni UM. And then also, nakapag-close pala ako ng isang case galing sa booth event din. So, maganda siyang i-explore din natin. Ayun, yun lang naman. Yun lang So, si naman. Rachel kasi ano siya, no, tahimik. No, medyo tahimik, medyo introvert. So, paano mo na-overcome yun? Or paano mo siya ginawa? Kasi di ba booth event, lalapit ka talaga sa tao eh. So, paano mo ginawa yon if introvert ka? Ano, tama talaga yung sinasabing just do it. Yun. Kasi may, ano naman kayo, hindi ka naman mag-isa sa booth. So, may mga kasama kayo. Ang maganda sa team natin, sobrang supportive naman. So, yung mga, minsan yung kasama ko, mga matatagal na sa booth. Pero dahil sila, hasana sila doon, alam nilang first timer ako, they help me naman to overcome my fear. So, yung kunwari, sinasamahan muna nila ako on my first try. Ayan, hanggang na-overcome ko na yung kaba ko, kaya ko na mag-isa na ako naman ang mag-a-approach. Yan. So, kung hindi naman natin siya isi-start gagawin, so hindi talaga natin siya magagawa. So, yun yung natutunan ko din doon na kahit minsan ayaw mo, kailangan mo siya talagang gawin. Tapos, eventually, tuloy-tuloy, makikita mo naman, nagiging mas confident ka din. Nice. So, parang lumalakas yung loob mo, tama ba? Oo. Parang wala kang choice, tas lumakas na lang yung loob mo. Oo. Ayan, thank you. So sa akin naman, kasi sa work ko as HR, hindi naman kami nagbo-booth eh. Parang aplikante yung lumalapit, no? Kami nasa office lang, antay lang kaming applicant. So hindi naman talaga kami nagbo-booth. So ako, nung part-time ako, totally new yung booth event sa akin. Pero nag-join na ako doon kasi parang I wanna try new experiences. Though, di ba kung iisipin mo, parang, wala, nakakahiya. Manager na ako, tapos humibigay ako ng flyers. Di ba parang ganun siya? Pero for me, ang mindset ko, hindi ganun. Na-excite ako kasi bagong experience siya for me. Kahit hindi ko ginagawa, kumausap na ibang tao, parang na-excite lang ako sa thought na bago yung gagawin ko. So ano yung naging result ko sa mga booth event, no? Again, guys, part-time pa lang ako, ma-absent talaga ako pag may booth event or may financial wellness talk akong maset, uma-absent talaga ako. So, sa booth event na yon, doon ako nakakuha ng client na doktor.
because of him, nagkaroon ako ng client na doktor at dumami yung clients ko na doktor, no, because of that. So, sa ano yun, expo siya on businesses. Yung mag-open ka ng mga food cart, no, food business siya na expo. No, so, yun, doon ko na-meet si Doc, interested siya sa investment, yan, tapos, yun, kinausap ko siya na kinausap, nagbibuild ako ng rapport habang nakikipagkwentuhan, mamaya isi-share ko kung paano siya ginagawa. So, dahil first time akong magkakausap ng doktor, nagpasama ako nun sa UM ko si Shelo. Tapos close namin si Doc, tapos may kaming referral. Actually, from that booth event, nakaklose ako ng mag-asawang doktor, 120K paa. So, dalawang 120K paa. Tapos, from that also, ni-refer niya yung friend niya na mag-asawang doktor. Dalawang 250 na Elite 5 naman. So, 'di ba? No, because of that booth event lang. Tapos, sa booth event ko rin, na-meet si Van. So, si Van, isa siya sa mga nagbo-booth din doon. No? Employee siya, nagbo-booth siya doon kasi no, binubooth niya yung company niya. So, yon. Kaya maganda talagang experience ito. No, titibay dibdib mo. Kasi 'di ba, iba-iba yung reaction eh. Lalapit ka pala, nagagano, parang wag mo ako lapitan. Yung iba naman, very open to listen. So, titibay talaga dibdib mo dito. Kaya maganda siyang gawin. Okay, so, ano yung advantages pag nag-booth ka? Number one, it will give you new leads. Mag-open siya ng new market for you, no? So like before ako, wala akong clients from the Ortigas, QC area. So dahil sa booth event, majority ng attendees doon, doon yung office nila, nagkaroon ako ng clients from there. Tapos from one client, nanganganak siya ng nanganganak. Yan. So, magbubukas siya ng new market for you. Tapos, aside from opening up new market for you or new leads, dito ka rin makakatap ng HiNet. No? As mentioned, di ba, nagkaroon ako ng doctor na client all because of the booth event. No? So, dahil doon, dumami sila. Tapos doon ka rin makakamit ng mga business people, yung mga engineer, kasi may mga convention for engineers, di ba? Like yung team ngayon, may attendance sila na convention for dentists, no? So, if wala kang ganitong market, yung booth event will give you this type of market. Yan. And dito ka rin makakamit, kasi ano to, di ba? Booth event, tsaka job fair for recruits, dito ka rin makakamit ng iba't ibang klase na tao. Malay mo, yung tao na na-meet mo, siya pala ang 1M seller mo. O yung tao na na-meet mo, siya pala magtutulong sa'yo para ma-build mo yung team mo. 'Di ba? No? So like si Van, doon ko na-meet si Van. Yan. So, ano siya, marami siyang advantages talaga. If ang challenge mo ngayon, wala ka masyadong market, dito ka kumuha ng market. No? Tapos exciting kasi hindi mo alam kung anong market ang matitisod mo from that. So the next question is, saan ako maghahanap ng job fair sa booth event? No? Madali lang siya, guys. Dati ganito lang yung ginagawa namin. Search ka lang online. Type mo, 2023 convention, 2023 job fair, 2023 wedding expo, lahat yan lalabas. Pagkalabas, tawagan mo isa-isa, mag-inquire ka. No? So, dun lang siya nagsa-start. Ano pa? Pwede ka ring magtawag sa school na malapit sa'yo. No? Like kami ni Kay, dito kami sa San Mateo, so ginawa namin, ni-research namin online, lahat ng schools na nasa San Mateo area, tapos nag-print kami ng letter, no, para mag-job fair at mag-FinCEM sa mga school na yon. No? So, pwede ka humingi ng grad list sa kanila. Tsaka normally, ang school, nag-job fair. No? May invite ka rin nila pag tinawagan mo na sila. Tapos, isa sa highly recommended ko, lahat naman tayo, di ba, may mga munisipyo. Punta ka sa munisipyo, go to PESO office. PESO is Public Employment Service Office. Ang trabaho ng PESO is bigyan ng
trabaho o hanap buhay yung mga tao sa municipality niya, walk-in ka lang doon. Sabihin mo lang, manghihingi po ako, sa ProLife po ako, may hiring po kami. Manghihingi po ako ng list po ng mga, kung may listahan po kayo, graduate ng 4-year course. Tapos kakausapin ka na niya. So kung meron sila mga job fair, no, makaka-join ka. Kasi yung job fair namin ng June 12, holiday yun, galing yun sa munisipyo, tas libre lang siya, wala kami binayaran. No? So, ito naman, paano mo siya i-coordinate? So, kanyari, naghanap ka na online. May listahan ka na ng mga convention. So, what you do is, lahat naman mahanap online, tawagan mo, tanungin mo, magkano po yung rate? Tapos, ilan yung pwedeng mag-participate? No? Tapos, normally, si UM, option niya, kung gusto niyang i-support yung event ninyo. No, kung kunyari, makikishare sa UM sa cost ng booth event. So, magsisik approval ka sa UM kung gusto ni UM, supportahan yun. Yan. Tapos, so bakit importante na you ask ilang tao? Kasi kunyari, yung cost ng event is 10,000 pesos. Tapos kunyari, si UM nagbayad ng 5K. Tapos, 5K yung natira. Kung i-allow 4, so 5,000 divided by 4 people, yan yung rate niya per person. Kaya kailangan alamin mo ilan yung pwede mag-participate. Tapos from there, di nakita mo na, 4 pwede. Pwede ka magpa-sign up sa loop. Kung sino yung gustong sumama. Yan, para at least, the more the merrier. Tsaka masaya yung experience siya. So, ano yung mga kailangan na logistics, no? Normally, ito yung hinahanap pag job fair or booth event, no? Ito yung ipapasend. Lahat ng to, guys, may document na tayo nito. Meron na tayo nito. Business permit, no? For the DOLE naman, certificate of no open case, tas company profile. So, meron na tayo niyan sa team. Tapos, kung kailangan natin yung mga anyway, ang latest naman nito, 2024 pa ulit eh. But for 2023, we have already. Mag-comment lang tayo sa loop para ma-send namin sa inyo. So, ang documents na to, normally galing sa Skyline staff. Yan. So, ano pa yung mga ibang requirements, no, will be discussed by Rachel. Guys. Tapos, dito naman, ano yung mga kailangan nating dalhin or i-prepare before the boot event? So, meron tayong FinSem and boot event checklist. So, pwede kayong humingi rin ng copy nito para makita natin kung ano yung mga kailangan. Pero, basically, nandito yung mga attendance sheet, mga raffle items or giveaway items kung kailangan natin yan. Booth, tarpaulin, tables and chairs. Sometimes provided naman yan ng organizers, and then yung mga flyers, etc. Yan yung mga magagamit natin for the booth. Ayan. Tapos, nandito din nakalagay is yung attire natin. So, depende kung ano yung a-attenda natin. If it's a formal or business event, so syempre professional tayo, business attire. Kapag naman yung medyo casual lang, we could wear our pro shirt or red top na casual shirt lang din. Tapos, ilagay din natin dyan kung sino ba yung kasama natin sa booth, anong oras yon para aware ang lahat kung ano yung gagawin. And then if you need your gadgets also, laptop, yung iPad natin, much better, lagi natin yung dala. Yan, in case may closing tayo. And then, ito yung iba pang item. So, other items we could use is yung fishbowl. May game items like yung claw machine. So, para saan ba yung mga yan? So, isa yan sa mga things, guys, na pangpa-ano siya, pangpa-entice o kaya get ng attention ng mga nasa around the area doon sa booth. So, sometimes kasi yung mga tao, di ba, hindi dumadaan lang sila. Pero pag nakita nila there's something creative or something, ay may pag-game, ayan, lumalapit sila. So, that's also a way for us to get more names. So, syempre, pag kuha din tayo ng mga maglalaro, ganyan, sometimes may pag-games din tayo. So, may prize din yon. So, ipe-prepare din natin mga candies, yan, mga pang-giveaway. Ayan, or pro items. And then,
for tarpaulin borrowing, so lahat naman tayo pwede tayong manghiram ng tarp and boots sa office. So ano naman yan siya, free for all. Pero meron lang siyang deposit. So kung gusto natin manghiram ng tarpaulin, that's 500 pesos each. Booth, that's 1,000 pesos. Mini projector kung kailangan nyo mag-present sa mga FinSem, ganyan, 1,000 pesos yon. Yung malaking projector naman, it's 1,500. So ito lang naman is deposit lang siya. Refundable siya as soon as naibalik natin yung item sa office. So equipments are required to be returned within 48 hours of usage. So kailangan ibalik natin siya agad after the event. Kung sakali naman hindi natin siya maibalik agad, okay lang naman din. Pero meron lang siyang 100 pesos penalty per day. Yan. So let's make sure maibalik natin siya on time. Tapos, make sure din na yung items na ibabalik natin is in good condition. Kung paano natin siya hiniram, is ganun din natin siya ibabalik. Or else, kapag nasira siya or nawala, forfeited na yung binayad natin. Yan. So, meron tayong i-fill up lang na equipment borrowing form. And then, pagbalik natin, isa-sign natin itong equipment return evaluation form. Yan. Sa Skyline office lang din yan siya. Pipirma. Ayan. So, ito naman, yung mga preparations natin before, during, and after the event. So, what to do before the event? So, syempre, prepare all the materials. So, yung mga nabanggit natin kanina na mga dapat na items na dadalhin, ipe-prepare. Ayan, dadalhin natin yan. Tapos, i-assign natin doon sa mga kasama nating participants, sino magdadala ng mga items na yon. So, i-delegate din natin. And then make sure to follow the call time. So kung ang start ng event is 8 a.m., make sure na nandun na tayo at least 1 hour before para ma-set up natin yung booth, 'di ba? Makapag-prepare na tayo. Kasi pangit naman tignan na, 'di ba, naglalakad na yung mga tao tapos nagsi-set up pa lang tayo ng booth natin. So maganda lagi tayong early. And then before the event also, we should strategize na yung team na kasama natin. Paano tayo kukuha ng mga pangalan? As much names as possible. So, i-strategize natin sino magmaman ng booth. So, depende kasi iba-iba yung setup ng booth. Merong kailangan nasa booth lang kayo. Meron naman na pwedeng yung isa nag-iikot siya around the area. Ayan. So, i-delegate nyo na kung sino yung iikot. Kung may pa-games kayo, sino yung in charge doon sa mga pa-games. Kung nasa job fair naman tayo, i-assign nyo din sino bang maggagawa ng tabletop or interview doon sa applicants or kung sabay ba kayo nung kasama. Ayan. And then, during the event naman, so what do we do na kapag nandun na tayo sa event? So, yun nga yung nabanggit natin before, get as many names as possible. So, ang goal natin is hindi maka one day close doon sa event, pero makakuha tayo ng as much names as possible. Yung sa registration form natin, it includes name, birthday, contact details, phone number, saka email. Yun yung pinaka-importante. As in, kung 100 people yung nasa event, kailangan makuha natin yung 100 names na yon. Yan, yun yung leads natin. So, merong iba't ibang strategies para makakuha niyan. So, pag nasa booth tayo, hindi tayo nasa booth lang. So, kailangan iikot tayo. So, meron dyan yung harang strategy ni UM. Ibig sabihin, pag may dumadaan, haharangan natin sila para ma-start natin yung conversation. Kasi hindi naman lahat ng tao will stop by to ask kung ano yung nasa booth natin. Meron namang isa is yung sabayan maglakad strategy. Yan. Habang naglalakad si prospect, lalakad din tayo kasabay niya. Habang tayo nag-interview, pwedeng nagma-market survey, or kinakausap na natin sila for fact-finding. And then, Rich, i-expound ko lang paano ko ginagawa yung harang strategy. So, pag nagbo-booth kami noon, meron kami laging fishbowl. So, yung fishbowl na yon, bubunot ka doon, it's either congratulations, you've won, or thank you, better luck next time. So, ang congratulations na yon, pwede siyang pro item. Ballpen, magkano yung ballpen? May mabibili ka ngayon parang 35, 50 pesos lang na ballpen, 40 pesos. Ballpen, notebook, ganyan. No, so, ang gagawin ko, dala ko yung
ano yun, dala ko yung attendance sheet ko, tapos attendance sheet ko na sa left, nasa kanan ko yung, kunyari, ito yung fishbowl, di ba, maglalakad. Ang gagawin ko, tatayo ko sa harap niya, sabihin ko, raffle po, tapos may fishbowl sa harap mo, alam mo, pwede kang manalo, papasok mo yung kamay mo, hindi. Syempre, papasok mo yung kamay mo, di ba? Pagpasok niya ng kamay niya sa fishbowl, akin ka. Kasi, pagpasok niya, pagkuha niya nun, papa-fill out ko na siya doon sa attendance sheet. So, kukuha siya ganyan. So, habang kinukuha niya, chinichika ko na. So, sir, dito ka rin ba nag-work? Or isa ka ba sa nagbo-booth ngayon? Anong work mo, sir? Small talk ka na. So, saan ba yung office mo? Ano yung trabaho mo? Para nakikipagkwentuhan ka na, pero fina-fact-find mo na. Kasi tinitingnan mo, eto ba pang client ba? Eto ba pang recruit? So pagkakuha, sabihin ko, sir, pa-fill out na lang pala ng attendance since kumuha tayo sa raffle. So sulatan niya attendance. Tapos, magsa-small talk na ako sa kanya. So sir, bakit ka pala nandito? Kunyari, kunyari, event is, yun nga, yung mga food cart. No, naghahanap kasi ako ng business eh. Ano bang business sir ang gusto mo? Ano na yung mga nakita mo dito? Eh di magkakwento-kwento na siya, ganyan-ganyan. Tapos ang gagawin ko, eto na, set the meeting on the spot. Oy, sir, maganda yan, no? Nagbe-business tayo. Sir, okay lang ba? Pakita ko sa'yo yung savings program namin na may investment. So, pwede kang pakita sa kanya ng one-pager. Pwede kang bank versus Pru. So, alam na natin yung paano bank versus Pru. Nagsisave ka ba sa bank? Versus dito, ganon. Tapos, sir, gusto mo, may ganito ka na ba? Sabi niya, wala pa eh. Sir, gusto mo, pwede ko pakita sa'yo. Mamaya, sir, anong oras ka uuwi? Kasi matatapos kami 6 o'clock eh. Pwede tayo, sir, mag-meet mga 7 o'clock para share ko siya sa'yo. So, isi-set mo siya na meeting on the spot. If kunyari, hindi mo siya ma-set na meeting on the spot, sir, bukas, gusto mo, pwede tayo yung Zoom mga 10 a.m. or gusto mo, sir, after office tayo, mga 7 o'clock. Ano yung gusto mo? So, on the spot, siniset ko siya na meeting. Tapos, doon sa attendance, sinusulat ko na. Pati yung details. Kasi nakuha mo na yung details niya, diba? So, sinusulat ko. Tatandaan ko yon habang ini-interview ko siya. Saan yung office niya? May anak ba siya? May asawa ba siya? All the details na nakuha ko, isusulat ko yon para pag alis niya, isusulat ko yun sa likod ng attendance. Alam ko na ngayon kung ano yung need ng tao na to. No? So, on the spot, nagsiset ako ng meeting, lalo na pag nakita ko na may pera, isiset talaga kita ng meeting. Yan. Ito naman yung sabay, pwede din to yung isa, no? Sabay lakad strategy habang naglalakad siya, makakapagkwentuhan ka. So, sir, bakit ka pala nandito? Ang ganyan-ganyan. Yung small talk lang, ano bang nagustuhan mo na dito? Uy, sir, nakapunta ka na ba sa gano'n? No? Small talk ka lang, tas yun. Ayun lang, thank you. Thank you, UM. So, small talk is the key. Ayan. So, kailangan manghaharang talaga sa booth. Kailangan very active tayo pag nasa booth. And also, yan, following doon sa paka-set up natin ng meeting on the spot, kailangan, pag nag-boot tayo is, we have to look friendly. Kailangan approachable tayo. And bukod doon, we approach people also. Ayan. Kailangan makita din sa body language natin na approachable tayo. So, wag tayo nakaupo lang, ganyan, o kaya nagsi-cellphone. Ayan. Nakalagay din, do not stay in the booth. So, I know kailangan iman natin yung booth, pero may times na kailangan mag-iikot talaga tayo. Kung hindi natin makukuha lahat ng names na gusto natin. And also, sa booth events kasi, meron din parang yung time na ano lang siya, parang dead air lang, wala masyadong nadaan, o kaya merong speaker kung big event siya, so nandun lahat ng participants. So, ano yung gagawin natin? So, we can approach co-sponsors or yung mga nag-booth din doon. So, pwede tayong mag-ikot-ikot. So, everybody is a prospect. Kasi yung mga nag-booth doon, unang-una, may work sila, kaya sila nag-booth. So, pwede silang for sales na prospects. Yung iba naman doon is pwedeng naghanap sila ng extra income. So, for recruitment din siya. So, yung nabanggit nga ni UM, di ba, nakakuha siya both client and recruit sa booth events. Ayan. Next is, kailangan hyper. Talagang kahit wala ka ng energy, kailangan full of energy ka doon. Ayan, basta pag may dumadaan tao, kailangan makita nila happy ka, ganyan. So make sure to eat.
So, meron naman time yun for lunch and snacks. Pero, minsan kasi 'di ba nandun na yung opportunity, 'di ba? Minsan lunchtime doon dumadaan yung mga prospects natin. So, maganda rin magdala tayo ng snacks and water para in case hindi tayo makakalabas agad, meron tayong makakain. And yun nga, yung nabanggit din natin earlier, dress professionally. So, kailangan makita nila na katiwa-tiwala, 'di ba? Trustworthy. Para pag may kinausap natin sila, 'di ba? Parang mas magaan sa kanila mag-respond. Yeah, so that's what we'll do during the event. Okay, So, thank you, Rich. Additional lang, make sure also na maganda ka, pogi ka, tas mabango ka. Para lalapitan ka nila. Kasi kung makakadugyot, alam mo yun, lalayo sa'yo yan. So, kailangan pagkakita nila sa'yo, uy, iba yung dating niya, no? Kailangan ganon. Tapos, for the female, make sure also to wear comfortable clothes. Normally kasi lalo na pag mga convention booth, most of the time nakatayo ka. So pag naka-heels ka, hindi ka kayanin ng energy mo, kailangan, 'di ba, hyper, kailangan friendly ka. So wear your most comfortable shoes. Yan, comfortable dapat din yung suot mo din, kailangan komportable din siya. Hindi siya yung yung hindi ka na makahinga, no? Ganda nga mga tingnan, hindi ka na makahinga. So, kailangan komportable ka. Maganda, pogi, at mabango. Yan. okay. So, after the event, so tapos na yung event, ano naman yung gagawin natin? So, di pa tayo uuwi agad. So, alam ko na pagod yung buong araw, pero bago tayo uuwi, so una, may registration form tayo, di ba? Lahat ng names na yon, let's distribute yung lahat ng names among the participants. So, hati-hati tayo doon. Kung sino tayo na nag-participate on that event, hati-hatiin yung name. So, equally distributed naman siya. And then, kayong team, you'll have a team assessment of the event. Kung what went well, what went wrong. Kasi minsan may events din na 2 days siya. So, para ma-assess natin, ano ba yung nagawa nating maganda? Anong approach or papaanong strategy ba yung nag-work? Alin strategy yung hindi nag-work? Para next time is ma-apply natin yung mga mas dapat natin gagawin. And then, ito very important is, di ba may mga names na tayo na naka-assign sa atin. Text the names right after the event. So, the same day talaga siya dapat gagawin. Kasi, bakit? Kasi naaalala pa nila tayo. Ito yung nangharang sa akin. Ito yung sumabay sa akin maglakad. So, maalala agad nila tayo. So, may retention din sa kanila. Ayan. And then the following day, so kung di sila nag-reply pa, we can call them to set up a meeting. Yan. So dito na natin gagawin yung sales call natin or recruitment call kung job fair man yun. And then at the end of the event, make sure to close at least 2 to 4 cases from the event. So, hindi naman tayo papayag na for the experience lang siya, 'di ba? Kasi nagbayad din naman tayo niyan. So, let's make sure ma-ROI din naman natin yung investment. So, kailangan 2 to 4 cases ma-close natin sa event. And then lastly is return materials to the office within 2 days. Yan, wag natin kakalimutan. Kung kaya natin, usually after the event, diretso na agad tayo sa office kung open pa naman siya. Ayan. May additional ka pa po, UM. Okay, so thank you, Rich. So, sige, magbigay lang ako ng spiel, no? Right after the event, di ba napaghatian nyo na, ite-text mo. So, ano yung ilalagay mo doon sa text? Kunyari, hi Rachel, this is Babe Romero. This is Babe Romero from True Life. Nag-meet tayo just today dito sa, kunyari, entrepreneur convention. I'll be calling you pala tomorrow para ma-share ko sa iyo yung savings with investment program that I mentioned with you. Stay safe. Ganyan. Tapos, text mo lahat, no? Magpapakilala ka, saan kayo nag-meet, tapos sasabihin mo magko-call ka. The following day, i-call mo na siya. Whether nag-reply siya o hindi, kailangan mo siyang tawagan. So, kunyari magko-call ka na, hi, can you please speak with Rachel? Hello, kunyari, sumagot, sige, Rach, mag-ano tayo? Mag-role play tayo. Okay. Hi, can you please speak with Rachel? Who's speaking? Hi, Rachel. This is Babe from True Life. We met yesterday sa entrepreneurship convention. So I'm not sure if you still remember me. The reason
Yes, oo. The reason pala I'm calling is gusto ko sana i-share sa'yo yung investment with health coverage program namin. Baka maka-help siya sa'yo at sa family mo. Ano bang preferred time mo? Gusto mo ba later, 5 o'clock, through Zoom, or gusto mo tomorrow, 7 o'clock? Visit kita sa office mo ng kahit 3 p.m. or 7 p.m. Anong preferred mo? Sa office na lang siguro bukas, 3 Sige, p.m. tomorrow, visit kita sa office mo 3 p.m. Okay. What if hindi ka available? Sige. So, Ah, anong preferred schedule mo? siguro next week. Baka next week na lang, Tuesday. Kunyari sabihin mo na, ay, hindi ako available eh. Ganun lang. Ay, hindi ako available. Baka next month pa yung next ko na ano. Hindi ko sure. Okay, sige. So, kung hindi ka available this week, ano na lang, next week na lang. Okay ba sa'yo mga Tuesday, 9 a.m.? Physically reporting ka ba sa office? Work from home lang. Work from home. Work from home. Perfect. So, tama ba ang out mo sa office? 6 o'clock. Ay, yes. Mga ganon. Sige. So, gusto mo, Zoom na lang tayo mga Tuesday next week, 6:30 p.m. para pagka-out mo sa office, yon Zoom na lang tayo para ma-share ko sa'yo yung investment with health coverage program namin. Anyway, no commitment naman siya para lang magkaroon ka ng idea. So, okay ka sa ganung schedule? Sige, pwede. Ay, nag-yes siya agad. Kunyari, nag-no ka pa rin, no? Nag-no ka second time. Sabihin ko, sige, gusto mo ano na lang, next week, Saturday na lang, para sure naman na walang pasok. Tama naman, no? Weekend, wala kang pasok. Oo, di sige, Saturday na lang. Ano ba gusto mo? 10 a.m. tayo, meet tayo sa coffee shop, or gusto mo mga 6 p.m. Zoom tayo? So, hindi kita titigilan hanggang 3 beses kita isiset na meeting. So, hanggang third time. So, kunyari, minsan kasi, yung mga tao, pag the third time mo na siyang maset na meeting, mahihiya na siya mag-yes. So, just in case na mag-no pa rin siya, tatanungin ko na, oo nga, no, sobrang busy mo. Ano ba ang ano? Ano ba day off mo? Kunyari, sinabi niya, day off ko Tuesday. Kunyari, day off ko Wednesday. Di Wednesday na lang tayo. Ano gusto mo sa Wednesday? 9 a.m. tayo or 6 p.m.? Isiset pa rin kita na meeting. So, kunyari, nag-yes na siya sa akin. Ayan, Rachel. So, sige, see you na lang on Wednesday, 10 a.m. Anyway, Zoom lang naman to. After this call, i-message ko sa'yo yung, yung Zoom link. Ayan, thank you, Rachel. See you next week. Ganon. Pagbaba ng phone, text kita agad. Hi, Rachel. This is again Babe from True Life. Thank you for taking my call. I'll see you pala Tuesday next week, 10 a.m. Sure ako magugustuhan mo yung savings and investment namin kasi para ka lang nag-iipon, no, for your future. Yan. Tapos after nun, sisend ko yung link ng Zoom. Ito na pala, Rachel, yung Zoom link natin for Tuesday. Yan. So, kunyari, nag-yes ka sa akin ng Wednesday. Ang next na meeting natin is Tuesday pa. No? So, ang gagawin ko, every other day, magte-text ako sa'yo. Hi, Rachel. Good morning. Di kaya, stay safe. Ingat pa uwi. Or mga ganon. Tapos, uy, Rachel, huwag mo pala kalimutan na meeting natin Tuesday next week. Lagi ako magpaparamdam sa'yo until dumating yung Tuesday na schedule natin. So, yun yung way ko para ma-remind yung client ko na may meeting tayo. Consistent ako nagre-remind talaga sa kanila. Yan. So, yun. Ganun ko siya ginagawa. So, ito guys, magandang gawin itong booth event, no? Yung booth event, tsaka yung mga job fair, lalo na if feeling mo naubusan ka na ng market, feeling mo wala kang market, or gusto mo lang talagang, like me, maka-experience sa mga bagong bagay, or gusto mo lang din makapag-open up ng bagong market, no? So, tsaka, yun, aside from that, dito ka titibay. Dito ka titibay kasi ang rejection, harap-harapan eh. 'Di ba? So, pag na-experience mo nire-reject ka harap-harapan, lahat ng scene zone rejection na marireceive mo sa Facebook, wala ka ng pake.
Hindi mo na siya iindahin kasi nireject ka na harap-harapan. So, dito ka titibay. Kaya sobrang gandang experience nito. Ayun lang. So, let's look for let's look for job fair, let's look for booth event, no, para maka-help sa pro business natin tsaka sa sariling team mo rin. Thank you.